Did you know na ang Bible pala ay pwedeng magsinungaling din? Ops, yan na naman tayo eh. Patapusin niyo muna ako at ipaliliwanag ko kung bakit ko sinabi yon. Kapag po mali ang interpretasyon o translation ang Bible, malamang hindi nagsasabi ng totoo. Kasi po ang original na Bible ay sinulat sa salitang Hebrew at Greek. O katulad po nito, bigyan ko siya ng sample ha, sa nakalagay sa John 15, 1 and 2, sabi dito, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Kung titignan natin, parang totoo, no? Pero pag sinala na natin at tingnan natin sa original, ang sabi po, hindi cut off, airo means to lift up, inaangat. Ang pinag-uusapan po rito ay puno ng ubas. Ang puno ng ubas po, kapag tinanim ng farmer yan, at meron siyang nakita na hindi nagbubunga, ibig sabihin, yung sanga na yon nandoon sa lupa o nakadikit sa lupa o nakababa sa lupa. Ang gagawin niya, iaangat niya yon, ililift up niya, tapos itatali niya sa trellis o sa balag, and then sooner or later magbubunga na po yun. Ganun po ang original na sinabi sa Greek. Biro nyo, tagal nating nabudulan, no? Sabi ng mga mangangaral noon, na hanggang ngayon, na iba, nangangaral pa rin ng ganito, na kapag ikaw ay na kay Kristo, tapos hindi ka namunga, hindi ka pa nakadala ng mga tao sa church, puputulin ka at itatapon ka o mapupunta ka sa impyerno. Hindi po ganun ang nakalagay sa Biblia. Ang sabi po doon, lift up. So, hindi ka hinihiwalay sa puno. Inaangat ka para magbunga. So, ayan. Meron na naman tayong bago natutunan. Sa mga mangaral, para hindi tayo nagkakamali-mali, tingin tayo sa original. Pag-aralan natin mabuti. Huwag yung dampot lang dampot ng verse o di kaya basa ng Bible na iba-iba ang interpretation. Tingin tayo sa Greek or sa Hebrew, yung original translation. Doon hindi tayo mamamali. Salamat at please like and share. Did you know we are Karito?